Isang hapon, tahimik na umuwi si Jonathan sa bahay nila. Binuksan niya ang pinto at agad siyang sinalubong ng kanyang ina, si Aling Rosa. Nakaagad napansin ang namumugto niyang mga mata. "Ano na naman ang nangyari, anak?" Mahinahong tanong ng kanyang ina habang inaayos ang kanyang buhok. Hindi nagsalita si Jonathan, kaya niyakap na lamang siya ng kanyang ina. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Aling Rosa pero hindi pa rin ito mapigilan ang luhang kanina pa niya pinipigil. "Ma, inaasar na naman nila ako eh," sabi ni Jonathan sa pagitan ng mga hikbi. "Sinabi nila na ang itim-itim ko at ang pangit ng kulot kong buhok." Napabuntong hininga si Aling Rosa habang hinahaplos ang likod ng anak. Alam niyang hindi ito ang unang beses na umuwi si Jonathan nang umiiyak dahil sa mga pang-aasar ng mga kaklase. Sa isang prestihiyosong paaralan na madalas puntahan ng mga anak ng mayayamang pamilya, hindi maiiwasan na makasalamuha ang mga bata na mataas ang tingin sa sarili. At ang anak niya, bagamat matalino at masipag, ay tila nagiging tampulan ng biro dahil lamang sa kanyang anyo. "Ma, ayoko na pong pumasok sa eskwelahang yon," dagdag ni Jonathan. "Lahat sila ang yayabang at akala mo kung sino. Hindi naman nila alam kung anong pinagdadaanan natin para lang makapag-aral ako doon." Umupo si Aling Rosa at tinignan si Jonathan sa mata. "Anak, alam kong mahirap. Naiintindihan namin ng papa mo kung bakit nasasaktan ka. Pero tandaan mo, anak, hindi lang ang mga salitang sinabi nila ang bumubuo sa pagkatao mo. Mas mahalaga ka kaysa sa lahat ng pang-aasar na natatanggap mo." Pumasok sa kwarto ang tatay ni Jonathan, si Mang Eddie, na kanina pa nakikinig mula sa kabilang silid. Lumapit ito sa anak at tumango kay Aling Rosa. Senyales na siya naman ang magbibigay ng payo. "Anak," sabi ni Mang Eddie, "hindi madali ang magtagumpay. Pero tandaan mo, lahat ng ito ay pagsubok lang. Gamitin mo ang pang-aasar nila bilang motibasyon. Ipakita mo sa kanila na hindi sa itsura o estado ng buhay na susukat ang tagumpay ng isang tao." Tahimik na nakikinig si Jonathan sa kanyang mga magulang. Bagamat mabigat pa rin ang loob, unti-unti siyang napapangiti dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Isang umaga, habang papasok sa paaralan, mabigat ang hakbang ni Jonathan habang naglalakad sa mahabang pasilyo ng eskwelahan. Suot ang luma niyang uniforme, medyo luma na rin ang sapatos niya, pero maayos naman ang kanyang itsura. Ngunit kahit anong pilit niyang ayusin ang sarili, alam niyang mapupuna pa rin ito ng ilan sa kanyang mga kaklase, lalo na ni Alyssa at ng grupo nito. At gaya ng inaasahan, hindi pa man siya nakakalapit sa pintuan ng kanyang silid-aralan, nakasalubong niya sina Alyssa at ang mga kaibigan nito sa pasilyo. Naroon sila, nakatayo sa gilid at tila may pinaplano. At nang makita siya ni Alyssa, agad nitong siniko ang kanyang mga kaibigan at ngumisi. Pinilit ni Jonathan na huwag silang pansinin. Bumibilis ang kanyang mga hakbang habang umaasang makakalampas ng walang eksena. "Uy, eto na yung batang galing probinsya!" sigaw ni Alyssa sa halos buong pasilyo. Agad siyang napahinto sa lakas ng tawanan ng grupo nito. Napapatingin na rin ang ibang estudyanteng naglalakad sa pasilyo. Kahit hindi nila alam ang buong kwento, alam ng lahat na si Jonathan ang pinag-uusapan. At lalo pa silang naintriga nang makita ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Tila ba hindi pa kontento, humakbang si Alyssa patungo kay Jonathan. Kasunod ang kanyang mga kaibigan. Nang matapat siya kay Jonathan, tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Itinakip ang isang kamay sa bibig na parang pinipigilan ng pagtawa. "Jonathan, seryoso ka ba sa itsura mong yan? Ang itim-itim mo na, parang araw-araw ka bang nabilad sa araw sa probinsya. At yung buhok mo, kulot na kulot. Hindi ka man lang ba marunong magsuklay?" Nagtawanan ang grupo ni Alyssa at nagsimulang magbulungan ang ibang mga estudyante na nakakita sa eksena. Si Jonathan, bagamat pilit na nagpipigil,
Ramdam ang pamumuo ng luha sa kanyang mata. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa nila siyang insultihin ng ganito sa harap ng iba. Pero parang mas lumalaki ang bawat salita ni Alyssa sa kanyang isipan. Pumikit siya saglit, pilit na nilalabanan ang pag-iyak. Ngunit hindi rin nagtagal, unti-unti nang nagiging mamasa-masa ang kanyang mga mata. Sa bagay, patuloy ni Alyssa habang palakad-lakad sa harapan ni Jonathan. Baka naman hindi lang siya sanay na makakita ng mga kagaya natin dito sa private school. Sumimangot pa ito na para bang nagtataka. Ewan ko lang ha, pero parang di bagay ang itsura mo dito, Jonathan. Ang itim, ang kulot, hindi ba mga girls? Agad namang tumawa at tumango ang mga kaibigan ni Alyssa. Sumasang-ayon sa kanya. Isang kaibigan ni Alyssa, si Lian, ang tumingin pa kay Jonathan ng masinsinan. Baka kailangan mo ng whitening soap, John. Baka sakaling magiging maputi ka kahit konti. Biro nito at sabay-sabay silang nagtawanan. Animo ay sila lang ang nag-uusap sa buong pasilyo. Sa bawat salitang bitiw ng grupo ni Alyssa, tila ba lalong lumiliit si Jonathan. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Parang natuyuan siya ng laway sa bigat ng mga salitang binabato sa kanya. Isang mabilis na lakad ang ginawa niya palayo sa kanila. Kahit naririnig niya pa rin ang mga hagik-hikan at tila walang tigil na pagbubulungan sa kanyang likuran. Sa kanyang likod, naririnig niya ang mga pahabol na biro ni Alyssa at ang hindi mapigilang pagyugyog ng katawan ng mga kaibigan nito habang nagtatawanan. Masyado ka namang sensitive, Jonathan. Biro lang yun ha. Pasigaw pa ni Alyssa habang lumalayo siya, na para bang siya pa ang mali sa lahat ng nangyari. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hindi tumigil hanggat hindi niya narating ang pintuan ng kanyang silid-aralan. Sa isang sulok ng pasilyo bago pumasok, saglit siyang tumigil. Sumandal sa malamig na pader at huminga ng malalim. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang pigilan pa. Kaya, bumagsak ang luha niya. Sa isang iglap, bumuhos ang sakit, ang inis, at ang lahat ng hindi niya mailabas habang hinaharap ang pangaasar ni Alyssa at ng mga kaibigan nito. Bakit ako? Bakit ako ang kailangan nilang pagtawanan? Bulong niya sa sarili, inaalala niya ang mga sinabi ng kanyang mga magulang na hindi dapat siya magpapadala sa mga ganitong pangaasar, na mas mahalaga ang kanyang pinagtatrabahuan at mga pangarap kaysa sa mga salita ng iba. Ngunit sa mga sandaling iyon, parang mas nanatili sa isipan niya ang pangungutya kaysa ang mga paalalang iyon. Pagkatapos ng unang klase, nagring ang bell para sa recess. Dahan-dahang bumaba si Jonathan papunta sa kantina. Hawak niya ang ilang baryang natitira mula sa baon na binigay ng kanyang nanay. Paborito niya ang ensaymada sa kantina at ito rin ang isa sa mga murang pagkain na kaya niyang bilhin. Habang nakapila, naririnig niya ang masasayang kwentuhan ng mga estudyante sa paligid. Ngunit mas pinili niyang ituon ang isip sa kung ano ang bibilhin niya upang hindi na maalala ang nangyari kanina sa pasilyo. Nang makabili na ng ensaymada at juice, pumesto siya sa isang sulok, malapit sa bintana at sinimulang kumain ng tahimik. Pero hindi pa man siya nakakalahati, narinig niya ang pamilyar na boses ni Alyssa, kasabay ng mga hakbang ng kanyang mga kaibigan papunta sa direksyon niya. Pakiramdam ni Jonathan, agad na bumigat ang paligid. Para bang alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari. Napatingin si Alyssa sa pagkain ni Jonathan at tumawa. Ano yan, Jonathan? Ensaymada at juice lang ang kaya mo? Hay nako, napaka-basic naman ng pagkain mo. Sabi ni Alyssa, sabay siko sa kanyang kaibigan. Tingnan mo nga to, kulang na lang ay pati pagkain niya ay pang probinsya na rin. Natigilan si Jonathan. Pinipilit na huwag patulan ang mga sinabi ni Alyssa. Tumingin na lamang siya sa labas ng bintana, sinusubukan ipakita na wala siyang naririnig. Pero hindi rin nagtagal, lalo pang lumapit si Alyssa, naglalakas loob na harapin siya ng harapan. Oh, bakit parang hindi ka makarelate? Ah, tama, kasi ikaw lang naman dito ang mukhang hindi bagay. Sabay halakhak ni Alyssa. Tingnan mo nga kami,
kumakain kami ng sandwiches na may ham and cheese. Tapos ikaw, simpleng ensaymada lang. Hindi pa nakontento si Eliza, sinadya niya pang umupo sa harapan ni Jonathan kasama ang mga kaibigan niya. Animoy nagpipiesta sila sa pagtatawanan sa kanya. Alam mo, Jonathan, dagdag pa ni Lian, isa sa mga kaibigan ni Eliza, habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Kung yan lang ang kaya mong kainin, paano pa kaya ang damit mo? Parang luma na rin yung uniform mo ah. Siguro, hindi talaga bagay dito ang mga kagaya mo. Walang imik si Jonathan, pero ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pakiramdam niya, mas lalong lumiliit ang kanyang mundo sa harap ng mga kasamahang mapanghusga at mapanglait. Pilit siyang umunguya ng ensaymada kahit na hindi na niya malasahan ito dahil sa bigat ng damdamin niya. Pakiramdam niya, para siyang napagkakaisahan ng buong kantina dahil sa tahasang pangaasar ni na Eliza. Ngunit bago pa man tuluyang mapuno ng luha ang kanyang mga mata, huminga siya ng malalim at pinilit na kumalma. Wala siyang nagawa kundi tapusin ang kanyang pagkain at magpanggap na walang epekto sa kanya ang mga masasakit na salitang ibinabato sa kanya. Nang matapos siyang kumain, agad niyang inayos ang kanyang mga gamit at tumayo para lumayo mula kay Eliza at sa mga kaibigan nito. Ngunit habang naglalakad siya palayo, naririnig pa rin niya ang mga pahabol na tawanan at bulungan ng mga ito sa kanyang likuran. Paano kaya nakapasok dito si Jonathan? Tanong ni Eliza nang may bahid na pangungutya, narinig pa rin ni Jonathan sa kabila ng distansya nila. Akala ko ba private school to? Hindi naman yata ito eskwelahan para sa mahihirap eh. Kasunod nito ay nagtawanan ng buong grupo, habang si Jonathan ay walang ibang ginawa kundi magpatuloy sa kanyang paglakad. Sinisikap na huwag ipakita ang kanyang luha at sakit. Habang papalayo sa kantina, ramdam ni Jonathan ang bigat sa kanyang dibdib. Muli niyang naisip ang mga payo ng kanyang mga magulang na maging matatag at huwag magpapadala sa mga ganitong uri ng tao. Pero sa mga sandaling iyon, tila ba napakabigat sundin ng mga payo na iyon dahil sa sunod-sunod na pangungutya ng mga kaklase niyang sina Eliza. Sa kanyang isip, naglalaro ang mga tanong. Tama bang nandito ako? Hindi kaya mas mabuting sundin ko na lang ang gusto nila at lumipat sa ibang eskwelahan? Pero sa kabila ng lahat, alam niya kung gaano kahalaga sa kanyang mga magulang ang edukasyon niya sa private school na iyon. Alam niyang marami silang isinakripisyo para makapag-aral siya roon at hindi niya maaaring sayangin ang mga ito. Sa paglipas ng mga araw, sinubukan ni Jonathan na magpatuloy sa pag-aaral sa kabila ng pangaasar na nararanasan niya sa mga kaklase. Ngunit hindi pa man siya nakakabawi mula sa mga pang-iinsulto sa kantina, heto at may panibagong group activity sa kanilang klase. Nagkataon na napasama siya sa grupo ni na Eliza. Habang ipinaliliwanag ng guro ang mga kailangang gawin, tahimik na nakikinig si Jonathan. Iniisip na sana ay matapos na ang kanilang group work nang walang aberya. Ngunit hindi pa man nagsisimula ang kanilang talakayan, agad nang nagpalitan ng tingin sina Eliza at ang mga kaibigan niya. Waring nagtatagisan ng mga ngiti na may halong pagmamaliit. Pagkatapos ng mga paliwanag ng guro, inabot ni Jonathan ang kanyang notes at sinusubukang ibahagi ang kanyang ideya. Sa tingin ko, maganda kung magsisimula tayo sa introduction tungkol sa topic. Simula niya, sinusubukan ang lahat ng lakas para ipakita ang kaseryosohan niya sa gawain. Ngunit biglang pumutok ang tawa ni Eliza habang nilapit ang kanyang mukha kay Jonathan. Wow, si Jonathan may ideya. Sino naman ang mag-aakala? Sabay sulyap sa mga kaibigan na nagtatawanan. Baka naman ang kulit mong buhok ang magpaliwanag para sa amin ha? Dagdag niya, sarkastiko ang boses at pilit na ipinapakita na hindi niya sineryoso ang sinasabi ni Jonathan. Ramdam ni Jonathan ang pamumula ng kanyang mukha, pero pinilit niyang ipagpatuloy ang pagpapaliwanag. Sinubukan niyang iwasang magpahalata, ngunit mas lalong naging malupit sa Eliza. Ano ba, Jonathan? Kung hindi mo kayang sumabay, tumahimik ka na lang oh, sabi ni Eliza. Baka mas lalong magulo ang ideya natin dahil sa mga sinasabi mo eh. Hindi pa natapos ang pangungutya ni Eliza. Tumawa siya ng may halakhak
na tila ba wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Jonathan. Sabagay, bakit nga ba makikinig tayo sa kanya? Hindi naman yata niya alam mga pinag-uusapan natin Dagdag pa niya habang ang iba sa grupo ay tahimik na nakikinig. Ang ilan ay napipilitang tumawa at ang iba naman ay halatang hindi sang-ayon pero natatakot magsalita. Patuloy na pinipilit ni Jonathan na magpakatatag. Ngunit sa bawat biro at tawanan ni Alyssa at ng mga kaibigan nito, parang unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas ng loob. Minsan niyang sinubukang magpatulong sa isang kaklase, ngunit tumalikod lang ito at umiling. Waring ayaw masangkot sa gitna ng pagtatalo ni na Alyssa at Jonathan. Siguro naman, Jonathan, ani Alyssa habang hinihingan si Jonathan ng payo para sa susunod na bahagi ng report. Baka gusto mo na lang isama ang sarili mo sa background ng report natin. Ano sa tingin mo? Magmumukha kang bahagi ng sinaunang panahon. Muling nagtawanan ng grupo, lalo na nang sabayan nila ng mga biro ang tinuran ni Alyssa tungkol sa itsura ni Jonathan. Hindi na nakayanan ni Jonathan ang sitwasyon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, bitbit ang kanyang mga gamit at notes, at humakbang palayo sa grupo. Bago siya tuluyang lumabas ng silid, narinig pa niyang pahabol na sinabi ni Alyssa, "Saan ka pupunta, Jonathan? Nagpapaalam ka ba sa mga kulot mong buhok?" Nabingi na siya sa tawanan ng mga kaklase niya. Sa bawat hakbang palayo, mas nararamdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng silid-aralan at tahimik na sumandal sa pader sa gilid ng pasilyo. Pumikit siya, sinisikap pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit hindi niya mapigilan ang pag-agos ng mga ito. Habang nakasandal sa pader, narinig niya ang mga huling payo ng kanyang ama. "Anak, gamitin mo ang mga masasakit na salita bilang lakas mo. Huwag kang matakot dahil alam namin na kaya mong lampasan ang lahat ng yan." Ngunit sa sandaling iyon, tila hindi na sapat ang mga salita para punan ang mga sugat na dulot ng pangungutya ng mga kaklase. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, naramdaman ni Jonathan ang bahagyang tapik sa kanyang balikat. Nang pag-angat niya ng kanyang ulo, nakita niya ang isa niyang kaklase, si Carlo, na tila ba nag-aalangan ngunit handang makinig. "Jonathan," mahinang sabi ni Carlo, "alam kong hindi tama yung mga ginagawa nila. Kung gusto mong makipag-partner na lang, tutulungan kita." Nagningning ang mga mata ni Jonathan sa munting pag-asa. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang ilang tao na handang umintindi at hindi nang huhusga. Tumango siya, pinipilit ng umiti kahit nangingilid pa ang kanyang mga luha. Alam niyang mahirap pa rin ang kanyang hinaharap, ngunit sa tulong ng isang kaibigan, parang mas kaya na niyang buhati ng bigat ng kanyang laban. Pagkatapos ng klase, kaagad na nagmamadaling lumabas si Jonathan mula sa silid-aralan. Gusto niyang makauwi agad para makaiwas sa mga klase niya na walang habas na nang-aasar sa kanya. Hawak ang kanyang bag at mga libro, naglakad siya ng mabilis sa pasilyo. Umaasa na makakalabas siya ng eskwelahan nang hindi na makakasulubong si Alyssa at ang grupo nito. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Dahil bago pa man siya makalabas ng building, narinig niya ang pamilyar na tawa ni Alyssa mula sa likuran. Hindi pa siya nakakatingin, ngunit naramdaman niya na agad na siya ang tinututukan ng mga mata ni Alyssa at ng kanyang mga kaibigan. Pinilit niyang huwag magpaapekto, ngunit naglalapit na ang mga yabag ng grupo. At sa wakas, narinig niya ang boses ni Alyssa na nagpapatawa. Tila ba isang eksena mula sa isang pelikula. "Uy, Jonathan, saan punta mo? Bakit nagmamadali ka? Baka natatakot ka na sa amin, ha?" Sarkastikong bati ni Alyssa na nagdulot ng tawanan mula sa kanyang mga kaibigan. Parang alam na ni Jonathan ang mga susunod na sasabihin nito. Pero wala siyang lakas ng loob na lumingon o sumagot at inisip niya na baka kung hindi niya ito papansinin, magsasawa rin sila sa pangaasar. Ngunit, tila lalong nag-inganyo si Alyssa nang hindi siya sumagot. Lumapit pa ito at halos itulak si Jonathan mula sa likuran. Ngunit dahan-dahan, para lang maramdaman nito ang kanyang presensya. "Saan ka nga pupunta ng ganyang kabilis, Jonathan? Hindi ka ba masaya na kasama kami, ha? Napaka-sensitive mo naman."
Naramdaman ni Jonathan ang sakit ng pangungutya sa bawat salita ni Alyssa. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pinilit niyang magpatuloy sa paglakad kahit alam niyang sinusundan siya ng grupo. Hanggang sa isang punto, hindi na siya nakapagpigil at nilingon ang mga ito. Umaasa na kahit papaano ay maaawa sila sa kanya. "Please naman, Alyssa, wala naman akong ginagawang masama sa inyo," mahinang sabi ni Jonathan, halos nagmamakaawa. "Bakit ba hindi na lang kayo tumigil?" Ngunit imbis na maawa, mas lalo pang lumaki ang ngisi ni Alyssa. "Oh, mga girls, narinig niyo ba yon? Nagmamakaawa si Jonathan, no?" sabi niya habang humahalakhak. "Napaka-cute naman. Pero sorry, Jonathan, ha? Hindi namin kasalanan na naiilang kami sa itsura mo. Baka naman kasi kailangan mo na talagang pag-isipan kung bagay ka pa talaga dito." Tumawa ang grupo ni Alyssa at ang bawat hagik-hik at pangungutya ay parang mga sibat na tumutusok sa puso ni Jonathan. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang kasalanan. Ngunit ang bawat salita ni Alyssa ay parang nagtatatak sa kanyang isipan na hindi siya karapat-dapat doon, na hindi siya kasali sa mundong ito. "Sabagay," dagdag pa ni Alyssa, "kung aalis ka na talaga, baka naman maghanap ka ng eskwelahan na swak sa budget nyo. Hindi naman siguro kayo nahihirapan na ipilit na dito ka mag-aral, hindi ba?" Pinilit ni Jonathan na pigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Alam niyang bawat patak ng kanyang luha ay magiging dahilan lang ng mas matinding pangungutya ng grupo ni Alyssa. Kaya, sa huling pagkakataon, pumikit siya at huminga ng malalim. Tinipon ang natitirang lakas ng loob at dahan-dahang lumayo. Hindi na nagtanong pa at hindi na rin nagsalita pa. Naririnig niya ang mga pahabol na biro at tawanan sa kanyang likuran. Ngunit mas pinili niyang wag nang lumingon o patulan pa ang mga ito. Nasa isip niya ang sinabi ng kanyang ama noong isang gabi habang hinahaplos nito ang kanyang likod. "Anak, darating din ang panahon na mapapatunayan mo sa kanila na hindi basihan ang itsura o pera sa tagumpay. Pero sa ngayon, kailangan mo maging matatag." Sa kanyang paglalakad palabas ng eskwelahan, ramdam ni Jonathan ang bigat ng bawat hakbang. Alam niyang maraming pagsubok pa ang darating, pero sa bawat hakbang, iniisip niya ang sakripisyo ng kanyang mga magulang at ang mga pangarap niya sa hinaharap. Sinabi niya sa sarili na kahit mahirap, kahit masakit, kailangan niyang magpatuloy. Hindi para kay Alyssa o sa kanyang mga kaklase, kundi para sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Habang naglalakad pa uwi, huminga siya ng malalim at pinilit ang sarili na ngumiti. Alam niyang mahaba pa ang laban, ngunit handa siyang harapin ng bawat araw. Kahit paminsan, pakiramdam niya ay siya lang ang kakampi niya. Ilang linggo na ang lumipas, simula nang magsimula ang sunod-sunod na pangaasar kay Jonathan ni Alyssa. Akala niya ay magiging mas madali ang mga araw sa eskwela kung lalayo siya at hindi na lamang papansinin ang mga ito. Ngunit tila lalo pang lumalakas ang loob ni Alyssa at ng kanyang mga kaibigan. Hindi lang sa pasilyo, sa kantina, o sa klase nagtatapos ang mga pang-aalipusta nila sa kanya. Dinala pa nila ito online. Isang gabi, habang nag-aaral si Jonathan sa kanyang maliit na mesa sa kwarto, napansin niyang parang may sunod-sunod na notification sa kanyang cellphone. Nang tinignan niya ito, nakita niyang maraming tag mula sa mga klase niya sa isang post sa social media. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang isang litrato ng isang cartoon character na may kulot na buhok at maitim na balat, na sinamahan ng caption na, "Guess who? #pagay, #private school vibes." Kahit hindi siya pinangalanan, alam niyang siya ang pinatutungkulan ng post. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang makita niya ang mga comments ng iba pang kaklase niya, na may naglalagay ng emojis na tumatawa, may naglalagay ng memes, at may mga nagtag sa kanya na tila ba sinasabing, "Oy, ikaw ba to?" Ang pinakamasakit, nakita niyang si Alyssa mismo ang nagpost ng larawan. Pakiramdam ni Jonathan ay bigla siyang nanlamig habang binabasa ang bawat komento. Kahit hindi niya kilala ang lahat ng nagkomento, halata sa bawat isa na sinasakyan nila ang biro ni Alyssa at ng kanyang mga kaibigan.
Hindi na niya napigilang mapahawak sa kanyang dibdib. Tila bumibigat ang kanyang paghinga habang binabasa ang paulit-ulit na pangungutya sa kanyang itsura. Dumaan ang mga araw na may napapansin siyang bumubulong-bulong at tumatawa tuwing dumadaan siya. Ang ilan ay may mga patagong kuha ng litrato at tila ginagawang katuwaan ng kanyang presensya sa social media. Ramdam ni Jonathan ang kawalan ng kakampi. At kahit pilitin niyang ituloy ang araw ng walang pakialam, may mga pagkakataon pa rin na bumabalik ang mga tanong niya sa sarili. Tama ba talagang nandito ako? Bakit nila ako ginaganito? May mali ba sa akin? Hindi pa doon natapos ang pang-aasar ng grupo. Nang dumating ang foundation day ng eskwelahan na may temang Best Looks, lalo pang naging dahilan iyon para tuksohin siya. Bawat estudyante ay kailangang magbihis ng maayos, mga naka-blazer, gown at iba pang formal na kasuotan. Bagaman simple lamang ang suot ni Jonathan, isang maayos na polo at itim na pantalon na inirenta pa ng kanyang ina mula sa kanilang kapitbahay, ay sinikap niyang ipakita ang kanyang sarili ng may kumpiyansa. Ngunit hindi pa siya nakakapasok sa bulwagan, sinalubong na agad siya ni Alyssa at ng kanyang mga kaibigan. Tinignan siya ni Alyssa mula ulo hanggang paa, sabay ngiting may halong pang-iinsulto. Wow, Jonathan! Akala ko pa naman hindi ka magpapakita ngayon. Akala ko ba hindi ka para sa ganitong mga event? Biro ni Alyssa habang nilalapitan siya at tila ba ini-inspeksyon ng kanyang damit. Baka naman galing ukay-ukay yan. Sabat ni Lian habang pinipigilan ng tawa. Alam mo, hindi sa pagmamalinis ha, pero parang kahit anong isuot mo, hindi ka pa rin talaga bagay. Tumatawa ang mga kaibigan ni Alyssa at hindi na nila pinipigilang mag-comment ng kung ano-ano tungkol sa damit ni Jonathan, sa kanyang balat at sa kanyang buhok na hindi naman talaga madaling ayusin sa araw-araw. Kahit nakayuko, pilit na inangat ni Jonathan ang kanyang tingin. Alam niyang hindi madali ang araw na iyon, ngunit hindi niya kayang biguin ang kanyang mga magulang, na alam niyang naglaan ng pera at oras upang makapaghanda siya para sa event na iyon. Pinilit niyang ngumiti at binaliwala ang mga sinasabi ng grupo. Tumalikod siya at naglakad papasok sa bulwagan, kahit ramdam niya ang mga bawat hagik-hik at bulungan na tila may karayom sa kanyang dibdib. Ngunit sa bawat hakbang niya, sinasabi niya sa kanyang sarili, hindi ako dapat matakot, hindi ako dapat mawalan ng loob. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang matinding damdamin na pagkapagod at lungkot. Ngunit kasama rin ang bahagyang pag-asa. Isang paalala na ang araw na ito ay pansamantala lamang at darating ang panahon na siya ay makakalaya mula sa mga pangungutya ng mga kaklase. Lumalakas ang loob niya na magpursige pa sa kabila ng lahat ng pagsubok dahil alam niya na may dahilan kung bakit siya naroon. Para magtagumpay at ipakita sa lahat, lalo na kay Alyssa, na hindi nasusukat ang tagumpay ng isang tao sa itsura o estado sa buhay. Isang Lunes ng umaga, tahimik na nakaupo si Jonathan sa likod ng kanilang silid-aralan habang hinihintay ang pagsisimula ng klase. Kahit pa dumadaan ang mga araw na palagi siyang binabato ng masasakit na salita ni Alyssa at ng kanyang mga kaibigan, hindi niya iyon pinapayagang magpabagsak sa kanya. Sinabi niya sa sarili na hindi siya nag-aaral para sa kanila, kundi para sa kanyang mga pangarap at sa kanyang mga magulang na nagsasakripisyo upang makapag-aral siya sa eskwelahang iyon. Tuwing recess, madalas siyang nagtutungo sa silid-aklatan upang magbasa ng mga karagdagang material para sa kanyang mga asignatura. Sa halip na sumabay sa mga kasabayan niya sa kantina o makipagkwentuhan sa mga klase, mas pinili niyang tahimik na magsanay at mag-aral ng mag-isa. Napansin ng kanilang guro na palaging malinis ang kanyang mga sagot sa pagsusulit. Maayos ang pagkakasulat ng kanyang mga proyekto at laging handa sa mga recitation. Lahat ng ito ay bunga ng kanyang pagsusumikap kahit na alam niyang kaunti ang nagbibigay pansin sa kanyang mga pagsisikap. Isang araw, matapos ang kanilang pagsusulit sa math, naglabas ang kanilang guro ng mga resulta. Karamihan sa klase ay bagsak, maliban kay Jonathan na nakakuha ng pinakamataas na marka. Nakita ng guro ang kanilang pagsisikap
at ipinakita sa kaklase ang kanyang papel bilang ehemplo. Lihim na napangiti si Jonathan, ngunit hindi rin siya nagbubunyi. Alam niyang hindi niya kailangan ng palakpak mula sa iba, sapat na ang malaman niya na pinagsikapan niya ang lahat ng ito para sa kanyang kinabukasan at sa kanyang mga magulang. Napansin ni Carlo, isang kaklase ni Jonathan, ang kanyang galing sa math at lumapit ito sa kanya pagkatapos ng klase. Nahihiya si Carlo, ngunit naramdaman niya ang kabaitan ni Jonathan kaya naglakas loob siya. Jonathan, pasensya na kung istorbo ako ha, pero pwede mo ba akong tulungan sa math? Nahihirapan kasi ako eh. Bagamat minsan niyang nakita si Carlo na kasama sa grupo ni Eliza noong una siyang tuksohin, hindi nag-atubili si Jonathan na tumulong. Pinili niyang kalimutan ang nakaraan at sinimulan nilang mag-aral tuwing hapon sa silid-aklatan. Maingat na ipinaliwanag ni Jonathan ang mga konsepto sa math. Ipinakita kung paano mag-solve ng mga problema at naglaan pa ng oras para masiguro niyang naiintindihan ni Carlo ang bawat hakbang. Habang tumatagal, napansin ni Carlo na hindi lang si Jonathan ang mahusay sa kanilang mga aralin, kundi isa ring mabait at maunawaing tao. Hindi tulad ng iniisip ng iba, hindi siya mapagmataas at handa siyang tumulong kahit sa mga taong dati ay nakisama sa pangaasar sa kanya. Dumating pa ang punto na hindi lang si Carlo ang nagpapatulong kay Jonathan. Ang ilan pang kaklase ay nagsimulang magtanong din sa kanya tungkol sa mga aralin. Si Jonathan naman ay laging bukas ang loob sa pagtuturo. Hindi nagtagal, nag-iba ang tingin ng ilang kaklase kay Jonathan. Napansin nila ang kanyang sipag, kabaitan, at ang lakas ng loob niya sa kabila ng mga pangungutya. Bagamat hindi niya iniisip ang opinyon ng iba, unti-unting nakuha ni Jonathan ang respeto ng kanyang mga kaklase. Hindi dahil sa kayamanan o itsura, kundi dahil sa kanyang taglay na dedikasyon at kabutihan. Sa mga panahong iyon, lalo pang tumibay ang loob ni Jonathan. Alam niyang may mga pagsubok pang darating, ngunit natutunan niya na mas mabuting sagutin ang pangaasar ng kabutihan, sipag at malasakit sa iba. Dahil dito, natutunan din ng iba na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa kung paano siya nakikitungo sa kapwa. Isang araw, pagkatapos ng klase, muli na namang lumapit si Carlo kay Jonathan. Hawak-hawak nito ang kanyang libro sa science at may bahid na pag-aalala sa kanyang mukha. Jonathan, pasensya na ha, pero pwede bang tulungan mo naman ulit ako? Sabi ni Carlo, halatang nahihiya. Hindi ko kasi talaga maintindihan ang topic natin sa science. Kailangan ko lang ng tulong para sa quiz natin bukas. Ngumiti si Jonathan at tumango. Hindi na alintana ang pagkaabala. Kahit na mahirap din ang paksa para sa kanya, masaya siyang tumulong at ipinaliwanag niya ito kay Carlo sa pinakamalinaw na paraan na kaya niya. Nagpunta sila sa silid-aklatan at doon tahimik na nag-aral. Nagpaliwanag si Jonathan ng bawat konsepto habang maingat na nakikinig si Carlo. Sa paglipas ng oras, nakita ni Jonathan na mas lalo pang naiintindihan ni Carlo ang mga aralin. Makalipas ang ilang araw, naging mataas ang marka ni Carlo sa kanilang quiz sa science. Labis ang pasasalamat ni Carlo kay Jonathan. At dahil dito, nagsimulang magbago ang tingin niya kay Jonathan. Ikinuwento niya ito sa ilang kaklase at nagsimulang kumalat ang balita na si Jonathan ay masipag at mabait na handang tumulong kahit kanino. Mula noon, mas marami pang kaklase ang lumapit sa kanya para humingi ng tulong sa kanilang mga aralin. At si Jonathan naman ay hindi tumangging tumulong kahit na minsan ay mga dating kasamahan pa ito ni Eliza sa pangungutya sa kanya. Isang araw, habang nagpapaliwanag si Jonathan sa mga kaklase tungkol sa isang mahirap na leksyon, dumaan si Eliza at ang kanyang mga kaibigan. Napansin nila ang maliit na grupo ng mga kaklase na nakapalibot kay Jonathan. Tahimik na nakikinig sa kanyang paliwanag. Nagulat si Eliza na makita si Jonathan na itinuturing ng kanyang mga klase bilang isang mapagkakatiwalaang tao. At halos hindi siya makapaniwala na nakikita ng iba ang halaga ni Jonathan sa kabila ng kanyang panlabas na anyo. "Uy, mga girls," sabi ni Eliza, pilit na tumatawa upang ipakitang hindi siya nakakabahala. "Anong meron? Bakit nakikinig kay Jonathan?"
Ngunit ang kanyang mga kaibigan sa unang pagkakataon ay hindi sumabay sa kanya. Marahil ay napansin din nila na si Jonathan ay hindi lang basta tahimik at may sariling mundo. Siya rin ay masipag, masinop at handang tumulong kahit kanino. Dahil sa kanyang kabutihan, natutunan ng ilang kaklase ni Jonathan na mayroong lalim sa kanyang pagkatao na hindi nakikita ng mga mapanghusga. Unti-unting nagbago ang pagtingin ng ilan at naramdaman ni Jonathan na mas marami nang pumapansin sa kanya. Hindi dahil sa kanyang itsura o estado sa buhay, kundi dahil sa kanyang tunay na karakter. Sa kabila ng lahat ng pang-aasar na dinanas niya, nanatiling mabuti si Jonathan at hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang iba kahit na minsan ay may mga taong nagkamali sa kanya. Patuloy siyang naging halimbawa ng katatagan at kabutihan at sa kanyang maliit na paraan, dahan-dahan niyang nabago ang pagtingin ng mga tao sa kanyang paligid. Habang patuloy na nakikilala ng mga kaklase si Jonathan sa kanyang kabutihan at talino, lalong lumalaki ang inggit ni Eliza. Hindi niya matanggap na si Jonathan na madalas niyang tuksuhin at maliitin ay nagiging tampulan ng pansin ng iba nilang kaklase dahil sa kanyang pagiging matalino at mapagkakatiwalaan. Hindi lang kasi basta nag-aaral si Jonathan. May malasakit siya sa mga taong nangangailangan ng tulong. At ito ang lalong nagpatibay ng loob ng ibang mga estudyante na lumapit sa kanya. Isang hapon, habang nasa kantina ang mga estudyante, napansin ni Eliza ang ilang mga kaibigan niyang dati ay kasama niya sa pang-aasar kay Jonathan. Ngayon, naroon sila sa tabi nito. Nakikinig habang tinuturuan ni Jonathan ang isa nilang kaklase sa math. Nagdudumaling lapitan ni Eliza ang mga ito. Nagkukunwaring may interest din sa pinag-uusapan nila. "Uy, ano bang meron dito?" tanong ni Eliza, pilit na pinapakita ang kanyang ngiti. Nagkatinginan ang kanyang mga kaklase at ang isa sa kanila ay naglahat ng papel na puno ng mga mathematical equations. "Nagpapatulong lang kami kay Jonathan para sa assignment sa math," sagot ng isa. "Ang galing niya magpaliwanag, Eliza. Parang mas madali naming naiintindihan." Nagpipigil sa Eliza na hindi mapataas ang kilay, pero ramdam ng lahat ang hindi niya pagkagusto sa ideya. Ganun ba?" sagot niya, pilit ang ngiti. "Pero hindi ba dapat matutunan niyo yan sa klase? Hindi naman ibig sabihin na dahil magaling siya, kailangan na nating umasa sa kanya, di ba?" Ngunit walang nakinig sa sinabi niya. Sa halip, mas lalong naging abala ang mga kaklase sa pakikinig kay Jonathan. Ramdam ni Eliza ang pag-usok ng inggit sa kanyang dibdib. Sa kanyang isip, hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging sentro ng atensyon si Jonathan. Para sa kanya, dapat siya ang kinikilala sa klase, hindi ang tulad ni Jonathan na dati ay kinukutya nila. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Eliza na unti-unti nang lumalayo ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Mas pinipiling makihalubilo kay Jonathan dahil sa natutunan nila sa kanya. Ang masakit para kay Eliza ay hindi lang talino ang meron si Jonathan. Nakikita ng lahat na siya ay mabuting tao na hindi kayang gantihan ng masama kahit na marami na ang nakasakit sa kanya. Habang patuloy na kinikilala ng iba ang kabutihan ni Jonathan, lalong tumindi ang galit at inggit ni Eliza. Isang damdamin na alam niya na hindi niya maaaring ipakita. Ngunit unti-unting sumisira sa kanyang sariling kapayapaan. Pagkalipas ng ilang linggo ng pang-aapi at mga pagsubok, isang balita ang gumulat sa lahat ng estudyante sa eskwelahan. Maglilipat na si Jonathan sa public school. Nagdesisyon ng kanyang mga magulang na alisin siya sa private school dahil hindi na nila matanggap ang mga pangungutya at pang-aasar na dinaranas ng anak. Ayaw nilang makita si Jonathan na pilit na nagtitiis sa isang lugar na tila walang lugar para sa kanya. Maraming estudyante ang nagulat sa balitang ito. Ang ilan sa kanyang mga kaklase ay nakaramdam ng panghihinayang, lalo na ang mga natulungan niya sa kanilang mga aralin. Nasanay silang may Jonathan na laging handang tumulong. Kahit na noong una ay marami sa kanila ay walang pakialam sa kanya o bahagi pa ng pangungutya sa kanya. Tahimik na nagdaan ang huling araw ni Jonathan sa eskwelahan at marami sa mga kaklase niya ang nakaramdam ng bigat sa kanilang kalooban. Si Eliza, sa kabila ng kanyang inggit at galit kay Jonathan,
ay nakaramdam din ng pagkaasiwa sa balitang ito. Alam niyang naging bahagi siya ng dahilan kung bakit napagdesisyonan ng pamilya ni Jonathan na lumipat siya sa ibang eskwelahan. Ngunit sa kabila ng kanyang damdamin, hindi niya magawang aminin sa sarili ang kanyang pagsisisi o ipakita sa iba ang kanyang emosyon. Sa araw ng huling klase ni Jonathan, marami sa mga kaklase ang nagbigay ng simpleng pamamaalam sa kanya. Isa-isang lumapit ang mga natulungan niya noon. Nagpasalamat sa kanya at nagbigay ng mga mensahe ng suporta. Si Carlo, ang kaklase niyang unang natulungan sa pag-aaral, ay hindi maitago ang lungkot sa pag-alis ng kaibigan. "Jonathan, salamat sa lahat ng tulong mo ha," sabi ni Carlo, pilit nang umingiti kahit halata ang lungkot. "Hindi ko makakalimutan ang mga itinuro mo sa akin. Sana magtagumpay ka kung saan ka man papunta." Ngumiti si Jonathan, ngunit bakas din ang lungkot sa kanyang mga mata. "Salamat Carlo ha. Hindi ko rin makakalimutan ng mga kaibigan kong nakilala ko dito. Patuloy kayong mag-aral ng mabuti ha." Nang papalabas na si Jonathan sa eskwelahan, may mga estudyanteng tahimik na nakatingin sa kanya at tila ba lahat ay nakaramdam ng kawalan. Si Eliza, nakatayo sa di kalayuan, pinagmamasdan siyang umalis. Sa kanyang isipan, naroon ang inggit at pagkalito. Ngunit sa isang banda ay nakaramdam din siya ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat para sa anumang pagbabago. Lumabas si Jonathan ng eskwelahan nang may lakas ng loob at determinasyon. Dala ang pag-asa na sa kanyang bagong eskwelahan ay magkakaroon siya ng mas payapang buhay at bagong simula. Sa kanyang puso, alam niyang hindi niya kailangang patunayan ng sarili sa mga taong humusga sa kanya. Dala niya ang lakas mula sa mga pangarap niya, mula sa suporta ng kanyang mga magulang, at mula sa mga bagong natutunang aral sa buhay na hindi natutunan sa eskwelahan lamang. Sa kanyang unang linggo sa public school, kabado si Jonathan habang naglalakad papasok sa kanyang bagong silid-aralan. Ngunit hindi katulad ng dati, may mga estudyanteng agad nang umiti sa kanya. May ilang lumapit at nakipagkilala. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng tunay na pagtanggap. Sa unang klase nila sa math, napansin ng guro na mabilis na nakakasagot si Jonathan sa mga tanong. Kaya, tinawag siya sa harap para ipaliwanag ang isang mahirap na problemang numerikal. "Jonathan, bakit hindi mo ipakita sa klase ang solusyon mo?" sabi ng guro habang nag-abot ng chalk sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Jonathan sa pisara at sinimulang ipaliwanag ang bawat hakbang. Matapos niyang magpaliwanag, narinig niya ang bulong ng ilang kaklase. "Ang galing niya, no? Ang linaw magpaliwanag," sabi ni Ben, ang kaklase niyang laging nauuna sa bawat tanong, pero ngayon ay humahanga kay Jonathan. Nakangiti si Jonathan at bahagyang tumango. Hindi sanay sa mga papuri, ngunit natutuwa na hindi siya hinuhusgahan sa kanyang anyo. Nang matapos ang klase, lumapit sa kanya sina Ben at ang mga kaklase pa na sina Mia at Roberto. "Grabe Jonathan, parang ikaw na yata ang bagong tutor namin sa math," sabi ni Mia sabay tawa. "Pero seryoso, ang linaw ng paliwanag mo kanina. Pwede bang makisama sa study session mo?" Napangiti si Jonathan at nahihiyang tumango. "Walang problema," sagot niya. "Basta sabihan niyo lang ako kung anong gusto niyong pag-aralan at tutulungan ko kayo." "Wow, hindi lang pala matalino, mabait din," sabi ni Roberto habang nakangiti. "Malamang, sa'yo na kami magpapatulong bago mag-exam." Masayang napagtanto ni Jonathan na sa public school, hindi siya tinitignan bilang kakaiba o iba sa iba. Ramdam niya ang pagiging bahagi ng grupo, isang pakiramdam na matagal niyang hindi nadama sa dati niyang eskwelahan. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, sama-sama silang nagtungo sa silid-aklatan para sa study session. Sa bawat tanong na binato sa kanya, mapagpasensyang sinagot ito ni Jonathan at maingat na ipinapaliwanag ang bawat konsepto sa abot ng kanyang makakaya. Napansin niyang mas madali silang matuto dahil sa kanilang interes at kaseryosohan. "Mia, ganito lang yan," sabi ni Jonathan habang tinuturo ang isang problema sa algebra.
Kung gagawin mo tong hakbang na to, mas madali mong makukuha yung sagot. Oo nga no. Mas madali nga pala. Salamat, Jonathan ha. Sagot ni Mia habang nakangiti. Ngayon ko lang naintindihan ito ng ganito kalinaw. Nagpatuloy sila sa pag-aaral hanggang sa hindi nila namalayang malalim na ang gabi. Nang magpaalam sila sa isa't isa, tila ba naging mas matibay ang samahan nila. At naging mas makulay ang bawat araw para kay Jonathan. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na dumami ang mga kaibigan niya. Palagi siyang sinasalubong ng mga kaklase sa tuwing umaga at hindi niya nararamdaman ang dating pagtingin ng panghuhusga na minsang nagpahirap sa kanya. Sa halip, bawat araw ay nagiging mas magaan at mas masaya dahil sa mga kaibigan na tunay na kumilala sa kanyang kabutihan at talino. Habang naglalakad pa uwi isang hapon, sumabay sa kanya si Ben at Mia. Jonathan, alam mo, mas masaya ang klase simula nang dumating ka. Sabi ni Ben, parang mas natuto kami at higit sa lahat, masaya kang kasama. Napangiti si Jonathan. Damang-dama ang saya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Salamat Ben ha. Kayo rin. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko akalain na makakahanap ako ng mga kaibigan na tulad nyo. Napuno ng tawanan at kwentuhan ng kanilang pag-uwi. At sa bawat hakbang pauwi, ramdam ni Jonathan na sa wakas ay natagpuan niya ang lugar na nararapat para sa kanya. Isang lugar kung saan ang respeto at pagkakaibigan ay mas mahalaga kesa ano paman. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang pinatunayan ni Jonathan ang kanyang sarili. Sa bawat asignatura, proyekto at pagsusulit, palagi siyang nagpupursige at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya. Sa kanyang bagong eskwelahan, hindi na siya nakaramdam ng panghuhusga. Sa halip, tinanggap siya ng mga guro at kaklase at tinuring siyang inspirasyon dahil sa kanyang sipag at dedikasyon. Dumating ang araw ng pagtatapos sa high school at lahat ay nagtipon sa bulwagan upang ipagdiwang ang pagtatapos ng batch nila. Suot ang toga at may medalya sa kanyang leeg, masayang umakyat si Jonathan sa entablado bilang valedictorian ng kanilang klase. Matamis ang ngiti niya habang naghahanda siyang magsalita sa harap ng lahat. At sa gitna ng mga tao, kitang-kita niya ang kanyang mga magulang na puno ng pagmamalaki at galak. Habang nagsasalita, ibinahagi ni Jonathan ang kanyang kwento. Ang mga pagsubok na hinarap niya sa kanyang dating paaralan, ang hirap na dinanas niya, at ang bagong simula na nahanap niya sa public school. Ibinahagi niya kung paano naging gabay ang kanyang mga magulang at kung paano ang suporta ng mga kaibigan at guro ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Hindi ko mararating ang araw na to kung hindi dahil sa aking mga magulang na laging nariyan para sa akin, sa mga kaibigan ko na hindi ako iniwan, at sa bawat guro na niniwala sa akin. Sabi ni Jonathan, hindi napigilan ang luha ng kasiyahan. Sa bawat batang nangangarap, tandaan nyo, walang imposible sa isang pusong puno ng sipag, pag-asa at kabutihan. Matapos ang kanyang talumpati, malakas ang palakpakan mula sa buong bulwagan. Lumapit siya sa kanyang mga magulang na bakas ang tuwa at pagmamalaki sa kanilang mga mata. Yumakap si Jonathan sa kanila. Damang-dama ang pagmamahal at suporta na siyang nagbigay sa kanya ng lakas sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Proud na proud ang kanyang mga magulang at sa araw na iyon, alam ni Jonathan na hindi lamang niya naabot ang kanyang mga pangarap, kundi natupad niya rin ang mga pangarap ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng graduation, isang gabi ay kinausap ni Jonathan ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang plano para sa hinaharap. Tahimik silang nagtipon sa kanilang maliit na kusina. At habang nagsasalo-salo sa hapunan, nagtipon din siya ng lakas ng loob upang ibahagi ang kanyang desisyon. Ma, Pa, simula ni Jonathan habang nakatingin sa kanila ng may kaseryosohan. Gusto kong sabihin na hindi ko po planong mag-college. Nagulat ang kanyang mga magulang sa kanyang sinabi, ngunit hindi nila ito pinigilan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Jonathan, alam nilang may malalim na dahilan ang anak sa bawat desisyon niya. Ano bang plano mo, anak? Tanong ng kanyang ama na may bahid ng pag-aalala, ngunit ramdam din ang pagtanggap sa nais ng anak.
Nais ko pong magnegosyo. Sagot ni Jonathan. Gusto kong makatulong agad sa pamilya po natin. Alam kong marami akong natutunan sa high school at sa tulong ng mga ideyang binuo ko, tingin ko po makakabuo ako ng isang negosyo na makakatulong hindi lang sa atin, kundi pati na rin po sa ibang tao. Tahimik na nagkatinginan ng kanyang mga magulang at sa kabila ng kanilang pangarap na sana ay magpatuloy siya sa pag-aaral, nakita nila ang determinasyon at kumpiyansa sa mga mata ni Jonathan. Natutunan nilang pagkatiwalaan ng anak na nagpakita ng matinding pagsisikap sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. At alam nila na may kakayahan ito na magtagumpay sa anumang landas na pipilian niya. Sa huli, gumiti ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Kung ito talaga ang gusto mo, anak, susuportahan ka namin. Alam namin na matalino at masipag ka. Naniniwala kami sa kakayahan mo. Niyakap ni Jonathan ang kanyang mga magulang. Punong-puno ng pasasalamat sa kanilang pag-unawa. Simula noong gabing iyon, sinimulan niyang buuin ang kanyang mga plano para sa negosyo. Nag-aral siya ng mga libro tungkol sa entrepreneurship. Nakipag-usap sa mga maliliit na negosyante sa kanilang lugar upang matuto ng mga estratehiya. At sinimula ng isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga produktong kinakailangan sa kanilang komunidad. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang suporta ng kanyang mga magulang at mga kaibigan. At alam niyang tama ang kanyang desisyon. Hindi naging madali ang landas na pinili niya, ngunit sa bawat hamon, pinapakita ni Jonathan ang kanyang sipag at talino. Alam niya na sa tulong ng kanyang mga natutunan at ang determinasyon na dala ng mga pangarap niya, ay kaya niyang gawing magtagumpay ang kanyang negosyo. Si Jonathan ay nagsimula ng isang sari-sari store sa kanilang komunidad. Simple lamang ang tindahan, ngunit ito ay nakapwesto sa magandang lokasyon kung saan maraming tao ang dumadaan, lalo na ng mga kapitbahay nila. Nagbebenta siya ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, kape, canned goods, instant noodles, at iba pang produkto na karaniwang kailangan sa araw-araw ng mga residente. Sa isip niya, kahit maliit lang ang kita sa bawat paninda, basta ay patuloy ang pagpasok ng customer ay mabubuhay ang kanyang negosyo. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang araw, habang nagsisimula ang araw sa tindahan, dumating si Jonathan ng maaga para mag-ayos ng mga paninda at gumawa ng inventaryo. Siya ang nag-aayos ng bawat produkto sa istante. Sinisigurong maayos ang pagkakalagay at malinis ang paligid ng tindahan upang maging kaakit-akit sa mga customer. Ginagawa niya ito tuwing umaga bago pa magbukas ang tindahan upang siguraduhing handa siya sa pagsisimula ng araw. Dumating ang ilang suki at kahit na ang ilan ay bumibili ng maliliit na produkto tulad ng sachet ng kape o ilang pirasong candy, tinatanggap niya ito ng may ngiti at pinapasalamatan sila. Ngunit sa bandang hapon, napansin niyang halos wala nang bumibili. Naupo siya sa isang maliit na bangko sa loob ng tindahan at napaisip kung paano pa niya mapaparami ang mga customer. Nakikita niya ang tindahan sa kanto na may mas maraming supply, mas malalaking espasyo at mas mababang presyo para sa ilang produkto. Dahilan kung bakit mas pinipili ito ng iba sa kanyang mga kapitbahay. Napaisip siya, paano ko kaya matutumbasan ng presyo at mga produkto nila? Pero alam niyang hindi kaya ng kanyang puhunan ang makipagsabayan sa mas malaking tindahan. Bagkus, sinikap niyang palawakin ang kanyang kaalaman sa negosyo. Kinuha niya ang isang maliit na notebook at sinimulan niyang itala ang lahat ng benta para sa araw na iyon. Kinagabihan, naupo siya sa likod ng tindahan, pagod ngunit puno ng determinasyon. Dumating ang kanyang ina, may dala itong pagkain at naupo sa tabi niya. Ramdam nito ang bigat ng araw ni Jonathan at ang pagod na bakas sa mukha ng anak. Anak, alam kong mahirap, wika ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang likod. Pero hindi ka nag-iisa. Nandito kami ng tatay mo. Susuportahan ka namin sa lahat ng paraan na kaya namin. Ngumiti si Jonathan at muling tinitigan ang tindahan. Salamat po, ma. Alam kong mahirap at minsan parang nakakawalang gana. Pero para sa inyo, pagpapatuloy ko po ito. Hawak ang kamay ng kanyang ina,
nagdesisyon siyang hindi susuko, kahit nagaano kahirap ang araw. Kinabukasan, gumising siya ng mas maaga. Nagpunta siya sa pamilihan upang hanapin ang pinakamurang mga supply at kumuha ng bagong stocks para sa tindahan. Kahit na limitado ang kanyang budget, sinikap niyang mamili ng mga produkto na makakabenta ng mabilis at may konting tubo. Nagpatuloy siyang magtrabaho ng mag-isa. Nag-aayos ng tindahan sa umaga, nagbebenta sa buong araw, at sa gabi ay nag-iimbentaryo at nag-iisip ng mga bagong estratehiya upang mas mapabuti ang tindahan. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang bigat ng trabaho. Ngunit sa kabila ng pagod at mga hamon, palaging nananatili sa isip ni Jonathan ang mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. Isang buwan ang lumipas mula nang sinimula ni Jonathan ang kanyang maliit na sari-sari store. Sa simula, medyo maayos ang benta. Maraming kapitbahay ang natutuwang bumili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa kanyang tindahan. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napansin niya ang pagbagal ng daloy ng mga customer. Dumating ang mga araw na halos wala nang bumibili at sa halip na kita ay napupunta lamang sa mga gastusin ang kanyang kinikita. Isang gabi, hindi siya mapakali sa pag-iisip kung paano mapapabuti ang kanyang negosyo. Naiisip niya na kung pagpapatuloy ang ganitong sitwasyon, baka hindi na kayanin ng tindahan ng gastusin at pagsusumikap niya. Kaya, nagpasya siya na gumawa ng aksyon. Kinabukasan, maagang gumising si Jonathan at nagsimulang gumawa ng mga simpleng poster at karatula gamit ang mga materyales na abot kaya lamang sa kanyang budget. Sinulatan niya ito ng mga simpleng anunsyo tulad ng diskwento sa bigas o mga murang produkto dito. Ipinaskil niya ang mga ito sa paligid ng kanilang barangay upang ipaalam sa mga kapitbahay ang mga espesyal na alok ng kanyang tindahan. Bukod dito, nagdesisyon siya na mag-alok ng konting discount sa mga regular na customer at bumuo ng suki card para sa mga madalas bumili. Sa ganitong paraan, meron silang insentibo na patuloy na bumalik sa kanyang tindahan. Nagsimula rin siyang mamigay ng flyer sa mga tao sa barangay. Sinisikap na makakuha ng pansin at magbigay ng simpleng palatandaan na ang tindahan niya ay nag-aalok ng abot kayang mga bilihin. Hindi naging madali ang bawat hakbang. Maaga pa lang ay sinumulan na niyang mamigay ng mga flyers sa mga dumadaan at ngumiti sa bawat taong magtanong sa kanyang tindahan. Pinipilit niyang maging magiliw at maayos ang bawat pakikitungo. Kahit na minsan ay nakakaramdam siya ng pagkapagod at panghinaan ng loob. Kahit na natutuyo ang kanyang lalamunan at sumasakit ang kanyang likod sa araw-araw na trabaho, hindi niya tinigilan ang pagsusumikap at determinasyon. Isang gabi, habang pagod na pagod siyang nag-aayos ng mga natitirang stock ng tindahan, dumating ang kanyang ama at tahimik na umupo sa tabi niya. "Anak," sabi ng kanyang ama, ramdam ang pagod ni Jonathan. "Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero wag mong kalimutan ang dahilan kung bakit mo sinumulan to. Ang bawat sakripisyo mo ay may kapalit. Magtiwala ka lang sa sarili mo at maniwala ka na darating ang mga tagumpay sa sipag at tiyaga." Napangiti si Jonathan. Damang-dama ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. "Salamat po, Pa," sagot niya. "Hindi po ako susuko. Kahit na mahirap, alam ko pong kaya ko to. Para sa pamilya po natin." Dahil sa suporta ng kanyang pamilya at sa bawat pagsusumikap na inilaan niya sa negosyo, patuloy na nagpursige si Jonathan. Alam niyang bawat maliit na hakbang, bawat flyers na ibinibigay, at bawat maliit na discount ay unti-unting makakatulong sa kanya para mapanatiling buhay ang kanyang tindahan. Makalipas ang ilang taon ng pagsusumikap at walang sawang pagtatrabaho, unti-unting lumago ang sari-sari store ni Jonathan. Sa kanyang sipag at tamang pagmamanage ng kita, nakapagtabi siya ng sapat na puhunan para makapagpatayo ng ibang negosyo. Naging maingat siya sa bawat hakbang, pinag-aralan ng market, nakipag-usap sa iba't ibang supplier, at natutong makipagnegosasyon upang makakuha ng mas magandang presyo para sa kanyang mga produkto. Dahil sa kanyang determinasyon, nakapagbukas siya ng isang maliit na restaurant sa bayan. Pinili niyang itayo ito malapit sa mataong lugar
kung saan maraming tao ang naghahanap ng abot-kayang pagkain. Simple lang ang konsepto ng kanyang restaurant. Mga lutong bahay na pagkain na paborito ng mga lokal. Mula sa kanyang sari-sari store hanggang sa kanyang bagong restaurant, pinanatili niya ang kanyang malasakit sa mga customer at ang kalidad ng kanyang serbisyo. Hindi nagtagal, naging kilala ang restaurant ni Jonathan sa komunidad. Mula sa mga simpleng ulam hanggang sa mga espesyal na putaheng gawa mula sa mga lokal na sangkap, nagkaroon siya ng mga loyal na customer na palaging bumabalik. Unti-unti, ang kita mula sa restaurant ay nakatulong sa kanyang sari-sari store. At ang kanyang sari-sari store naman ay patuloy na nagbibigay ng suporta para sa kanyang mga paglago bilang negosyante. Isang gabi, habang nagtitipon ng kanyang pamilya sa restaurant pagkatapos ng isang matagumpay na araw ng negosyo, napatingin si Jonathan sa paligid. Ramdam niya ang kasiyahan sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng restaurant at sari-sari store na pinaghirapan niya. Niyakap siya ng kanyang ina at ama. Proud na proud sa narating ng anak nila na minsan nang kinutya at miniliit ng iba. "Anak, tingnan mo na ngayon," sabi ng kanyang ina habang nakangiti. "Lahat ng sakripisyo mo, may bunga na." Ngumiti si Jonathan, damang-dama ang tuwa at pagmamalaki. "Salamat po, ma, pa. Hindi ko magagawa lahat ng to kung hindi dahil sa inyo at sa mga pangarap natin bilang isang pamilya." Nang makalipas pa ang ilang taon, si Jonathan ay hindi na lang basta negosyante ng sari-sari store o ng restaurant. Nakapagpatayo siya ng iba pang negosyo sa bayan at naging inspirasyon siya sa kanyang komunidad. Ang kanyang kwento ay naging patunay na ang sipag, tiyaga, at kabutihan ng puso ay kayang magdala ng tagumpay kahit gaano pa kahirap ang simula. Isang araw, nagdesisyon si Jonathan na bisitahin ang bagong restaurant na kamakailan lamang ay nabili niya. Nais niyang makita ang tunay na takbo ng operasyon nang hindi nagpapakilala bilang may-ari upang malaman kung paano tinatrato ng mga empleyado ang mga customer at kung paano ang kalidad ng serbisyong ibinibigay sa lugar na iyon. Pumasok siya sa restaurant na may simpleng kasuotan, parang isang pangkaraniwang customer lamang. Tahimik siyang umupo sa isang sulok, malapit sa bintana, at tumingin sa paligid habang tahimik na nagmamasid. Napansin niyang maraming tao ang kumakain at halos lahat ay mukhang nasisiyahan sa kanilang pagkain. Maya-maya, lumapit ang isang server at nagbigay ng menu kay Jonathan. "Magandang araw po, sir. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo ngayon?" Bati ng server ng may ngiti. Hindi alam na ang kaharap niya ay ang bagong may-ari ng restaurant. Ngumiti si Jonathan at kinuha ang menu. Sige. Pakibigyan ako ng espesyal ninyong putahe para sa tanghalian." Sabi niya ng magalang, sinisikap na maging maingat sa kanyang tono upang hindi makapaghinala ang server. "Isang espesyal po ang para sa inyo, sir. Isa-serve po namin to agad." Sagot ng server bago ito mabilis na bumalik sa kitchen upang i-order ang pagkain ni Jonathan. Habang naghihintay, tahimik na minamasdan ni Jonathan ang bawat galaw ng mga empleyado, mula sa mga servers hanggang sa cashier. Nakikita niyang maayos ang takbo ng restaurant at maingat ang mga empleyado sa kanilang trabaho at magalang sa mga customer. Narinig pa niyang nag-uusap ang ilang customer sa mesa malapit sa kanya. Sinasabi kung gaano kasarap ang pagkain at kung gaano kaganda ang ambience ng lugar. Nakangiti si Jonathan habang nakaupo at naghihintay sa kanyang order. Sa isip niya, masaya siyang makita na maganda ang serbisyo ng kanyang bagong restaurant. Ngunit alam din niya na may mga bagay pa siyang gustong mapabuti. Habang tahimik na naghihintay si Jonathan sa kanyang order, napansin niya ang isang pamilyar na mukha sa di kalayuan. Nabigla siya nang makilala ang isa sa mga waitress, si Eliza, ang dati niyang kaklase at ang taong minsang nangutya at nangapi sa kanya noong LM at high school. Hindi siya makapaniwala na si Eliza, na dati ay nakilala sa pagiging sosyal at mapagmataas, ay naroon at nagtatrabaho bilang waitress sa kanyang bagong restaurant. Tahimik siyang tumingin sa kanya, sinusubukang maging mahinahon sa kabila ng alaala ng pangungutya ni Eliza na bumalik sa kanyang isipan. Sa kanyang mga mata,
Isang malaking pagbabago ang makita si Eliza sa ganitong kalagayan. Ngunit walang bahid ng panghuhusga ang kanyang puso. Gusto lamang niyang malaman kung anong kwento ang nagtulak kay Eliza sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Eliza ang titig ni Jonathan. Pagtama ng kanilang mga mata, biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Eliza. Halatang nagulat at tila may pagkapahiya. Ngunit sa halip na maging mahinahon, agad itong nagalit. Marahil ay naisip niyang kinukutya siya ni Jonathan at tila sumiklabang damdaming matagal nang nakabaon. Walang sabi-sabing nalapitan ni Eliza si Jonathan, may hawak na mainit na kape sa kamay. Bago pa siya makapagpaliwanag o makapagbigay ng kahit anong salita, bigla na lamang binuhos ni Eliza ang kape sa kanyang mukha. Narinig ang pagigik ng ibang customer at napatingin ang ilang empleyado sa kanilang direksyon. Basang-basa si Jonathan ng mainit na kape at ramdam niya ang bahagyang hapdi ng init sa kanyang balat. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon at hindi siya umimik. Nagulat siya sa ginawa ni Eliza, ngunit hindi niya ito sinabayan ng galit. Sa halip, tahimik lamang niyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang isang panyo at tumingin kay Eliza na parang nagtatanong sa kanyang mga mata. Napansin ni Eliza ang hindi inaasahang reaksyon ni Jonathan. Inaasahan niyang magagalit o magwawala ito, ngunit sa halip, tila kalmadong tinanggap nito ang nangyari. Bahagyang natauhan si Eliza at napaatras. Tila ngayon lamang napansin ang ginawa niyang pagkakamali. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang tumayo si Jonathan at huminga ng malalim. "Ma'am," marahang sabi ni Jonathan sa isa pang waitress na naroon. "Pwede bang makahingi ng basang pamunas? Para lang mapunasan ko to." Sa kanyang tono, walang galit, walang hinaing. Isa lamang kalmadong pakiusap. Lalong naguluhan si Eliza. Nakita niya ang dating kaklase na kanyang minaliit noon, hindi lamang mahinahon sa kabila ng kanyang pangaasar, ngunit tila ba mas pinipili pa ring umintindi kaysa gumanti. Habang pinupunasan ni Jonathan ang basang bahagi ng kanyang mukha, biglang lumapit ang manager ng restaurant na si Mang Tony. Agad niyang napansin ang kaguluhan at ang hindi maipaliwanag na reaksyon ng mga empleyado at mga customer. Nagulat siya nang makita si Jonathan na basang-basa ng kape at nang mapansin niya si Eliza na tila natigilan at may bahid ng pagkabigla sa mukha. "Sir Jonathan!" sabi ni Mang Tony, baka sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala. Lumapit siya kay Jonathan at sinuri ang kalagayan nito. "Pasensya na po sa abala. Hindi po namin alam na narito po kayo. Sana po ay nakilala namin kayo kaagad." Patuloy niya. Tumango ng may galang at mabilis na humarap kay Eliza. Pagkarinig nito, biglang nanlamig si Eliza. Hindi makapaniwala sa narinig. Siya ang bagong may-ari?" Tanong niya, halos pabulong, habang tila hindi matanggap ang sitwasyon. Tumango si Mang Tony. "Oo, Eliza. Si Sir Jonathan ang bagong may-ari ng restaurant na to." Sagot niya nang may diin. Halatang hindi nasisiyahan sa ginawa ni Eliza. Nanghina ang mga tuhod ni Eliza at tila hindi alam ang sasabihin. Ang dating kaklase na minsan niyang hinamak at tinawag na hindi bagay sa mundo ng mga mayayaman ay ngayon ay may-ari ng lugar kung saan siya nagtatrabaho. Hindi niya alam kung paano hihingi ng tawad o kung paano haharapin si Jonathan. Sa gitna ng mga customer at empleyadong tahimik na nagmamasid, tumingin si Jonathan kay Eliza. Sa kanyang mga mata, wala siyang makitang galit o pagkapuot. Bagkus, isang mahinahong tingin lamang na tila nag-aanyaya ng pag-unawa at pagpapakumbaba. Nagsalita si Jonathan ng marahan. "Mang Tony, ayos lang po ako. Walang kailangang ikabahala." Pagkatapos, tumingin siya kay Eliza at sinabi, "Hindi ako nagpunta dito para magdulot ng anumang problema. Gusto ko lang sana makita kung paano tumatakbo ang lugar bilang isang ordinaryong customer." Nakangiti si Jonathan at sa halip na pagalitan si Eliza ay hinayaan na lamang ang pangyayari. Nakaramdam si Eliza na lalong pagkahiya. Alam niyang malaki ang pagkakamali niya at hindi siya sinagot ni Jonathan ng kahit anong galit. "Pasensya na po, Sir Jonathan," sabi ni Eliza
halos hindi maitaas ang ulo sa sobrang hiya. Hindi ko po kasi alam. Hindi ko po alam na kayo po pala ang bagong may-ari ng restaurant. Ngumiti lamang si Jonathan at sa kanyang sagot, hindi lamang naroon ang pagpapakumbaba, kundi ang tunay na kabutihan ng kanyang puso. Alaysa, minsan, hindi natin kailangang malaman kung sino ang kaharap natin bago natin sila tratuhin ng may respeto. Hindi ba mas maganda kung ang bawat isa sa atin ay palaging mabuti o magalang sa isa't isa kahit sino pa man sila? Ang mga salitang iyon ay nagpatago sa puso ni Alaysa. Sa isang iglap, nakita niya ang lalim at ang kabutihan ni Jonathan at alam niyang kailangan magpakumbaba at matutong magpatawad. Hindi lamang sa iba, kundi pati sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang linggo, naging malinaw kay Jonathan na hindi lamang simpleng galit ang nasa likod ng ginawa ni Alaysa noong araw na iyon. Sa kabila ng nangyari, naging mahinahon si Jonathan at naglaan ng panahon upang maintindihan ang sitwasyon ni Alaysa. Ilang beses niyang nakita si Alaysa sa restaurant, tahimik at tila laging nakayuko. Sinusubukang gawin ang lahat ng trabaho nang walang reklamo. Nakikita niya na hirap itong mag-adjust sa trabaho at halatang may mabigat na dinadala. Isang gabi, pagkatapos magsara ng restaurant, lumapit si Jonathan kay Alaysa. Tahimik ang paligid at silang dalawa lamang ang naiwan sa restaurant. Alaysa, mahinahong sabi ni Jonathan. Alam kong matagal na ang nangyari sa atin nung LM at high school. Pero gusto ko nang malaman, bakit mo yun ginawa? Napayuko si Alaysa, halatang nahihiya. Ngunit napagdesisyonan niya na magbukas kay Jonathan. Jonathan, hindi ko na alam kung paano magsisimula eh. Simula niya habang sinusubukang magpigil ng luha. Matapos nung high school, akala ko magiging maayos lahat. Pero napariwara ako eh. Hindi naging magandang landas na tinahak ko. Napasok ako sa mga barkadang nagdala sa akin sa mga maling gawain. Naramdaman ni Jonathan ang bigat ng bawat salitang binibitawan ni Alaysa. Patuloy itong nagsalita na parang matagal nang nais mailabas ang lahat ng sama ng loob na iniipon sa loob ng maraming taon. Nawalan kami ng negosyo. Naghirap ang pamilya ko. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kaya nang makita kita noong araw na yun sa restaurant, ewan ko, parang bumalik lahat ng alaala, lahat ng galit at inggit na minsan kong naramdaman. Napahinto siya at nagpunas ng luha. Pasensya ka na, Jonathan ha. Alam kong walang sapat na rason para saktan kita pero hindi ko napigilang ilabas ang sama ng loob ko nun. Kahit na alam kong wala ka naman talagang kasalanan. Tahimik si Jonathan at sa halip na magalit o humusga, marahang ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Alaysa. Alaysa, hindi kita masisisi sa nararamdaman mo. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero may pagkakataon tayo para itama yung mga yun. Huwag mo hayaan na ang nakaraan ang magdikta ng magiging bukas mo. Nagulat si Alaysa sa kabaitan ni Jonathan. Hindi makapaniwala na kaya pa siyang unawain ito sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na halaga ng pagpapatawad at ng pagkakataon para magsimulang muli. Napagtanto niya na minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa material na bagay, kundi sa kabutihan ng puso at ang kakayahang magpatawad. Matapos ang gabing iyon, nagbago ang lahat para kay Alaysa. Sa bawat araw na lumilipas, sinikap niyang magpakabuti at magpatuloy ng may panibagong pag-asa. Sa tulong ng mga salita ni Jonathan, dahan-dahan niyang binago ang kanyang pananaw sa buhay at nagsimulang magtrabaho ng mas masigasig sa restaurant. Hindi na bilang isang tao na patuloy na humihingi ng tawad, kundi bilang isang tao na naglalayong magbagong buhay. Si Jonathan, sa kabila ng lahat, ay naging inspirasyon hindi lang kay Alaysa, kundi sa lahat ng empleyado ng restaurant. Sa kanyang pamumuno, hindi lamang lumago ang negosyo, kundi nagsilbi rin itong isang lugar kung saan natutong magkaisa ang mga empleyado, makisama sa isa't isa, at magkaroon ng malasakit sa kanilang ginagawa.
Sa bawat tagumpay ng restaurant, nararamdaman niya ang tunay na halaga ng kanyang pagsisikap. Hindi lamang sa kita, kundi sa pagkakataong makatulong sa mga tao sa paligid niya. Isang gabi, habang nagkikwentuhan ang mga empleyado pagkatapos ng isang abalang araw, lumapit si Eliza kay Jonathan. Jonathan, gusto ko lang ulit magpasalamat. Simula niya, may sinseridad sa kanyang boses. Hindi lang sa pagpapatawad mo, kundi sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na maging mas mabuting tao. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararating ang punto na to. Ngumiti si Jonathan at tumango. Eliza, walang anuman. Lahat tayo may karapatang magbago. At lahat tayo may kakayahang gawing mas mabuti ang ating kinabukasan. Natutunan ko rin yun sa mga taong naniwala sa akin noon. Kahit nung akala ko wala ng pag-asa. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin gagamitin ang natutunan natin para sa mas maganda pang hinaharap. Simula nung gabing iyon, naging magkaibigan sina Jonathan at Eliza. Isang malalim na pagkakaibigang nakaugat sa pagsisisi, pagpapatawad at pag-asa. Si Eliza, na minsang napariwara, ay naging mas masipag, mas magalang at mas mapagkumbaba. Si Jonathan naman, na minsang kinutya at pinagsamantalahan, ay natutong patawarin ang nakaraan at maging inspirasyon sa iba. Ang kanilang restaurant ay patuloy na naging matagumpay at hindi lamang ito lugar ng negosyo, kundi isang simbolo ng pagbabago at pag-asa para sa lahat ng nagtatrabaho rito at para sa komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Sa huli, ang kwento ni Jonathan at Eliza ay naging isang paalala na ang bawat pagsubok sa buhay ay maaaring maging daan patungo sa tagumpay at tunay na kasiyahan. Basta, may pagpapakumbaba, pagmamahal, at pagpapatawad sa puso.